Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Noche Buena. Kasi talagang pinag-usapan ngayon yung tungkol sa kasya na ang 500 pesos para sa Noche Buena. Pero unang-una, ang ibig sabihin ng Noche Buena, to the best of my knowledge, is sa English, good night. Pero hindi talaga ito good night. As a matter of fact, dapat mas maganda siguro yung i-greet natin good morning. Kasi ang purpose ng Noche Buena sa pag-aalam ko is para mag-celebrate, no? After yung last mass ata, no, ng December 24, mag-celebrate sa eve of Christmas, yung sa December 24, mag-celebrate para sa pagdating, okay, sa nung isinilang ni Jesus Christ, ni Jesu Cristo, sa arrival ni Jesu Cristo. Pero wag lang natin ituturing na ang selebrasyon na hanggang arrival lamang. Dapat i-celebrate natin ang Noche Buena. Tuloy-tuloy po yan. Kung anong ginawa ni Jesu Cristo, yung buhay niya, at hanggang sa katapusan. Na para sa akin, yun po ang dapat i-emphasize habang kumakain kayo ng Noche Buena. Kasi sa Noche Buena, ang sineselebrate lang po natin kadalasan ay yung kainan lang. Pero yung spirit, yung essence sa pag-celebrate ay nawawala na po. Kaya po, napag-usapan tuloy yung presyo, yung halaga ng Noche Buena lamang, at kung ano yung ihahanda para sa Noche Buena, yung queso de bola, spaghetti, bla 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 bla. Pero yung buhay ni Jesu Cristo at ang pagsakripisyo ni Jesu Cristo ay hindi na natin pinag-usapan, which is very, very wrong. Okay? Para bang tinuturing natin yung Noche Buena na para bang isang kainan lamang. Although mas mahal. Okay? Pero sa kahirapan natin ngayon, huwag na tayong magpasosyal-sosyal. Dapat yung halaga ng Noche Buena ay should be proportionate sa kakayanan ng bawat pamilya. Huwag na natin banggitin yung isang presyo lamang, yung 500 pesos. Mas lalong wag natin ididebate kung kasya ba ang 500 pesos. Mas lalong hindi tayo magyabang. Sa amin nga 1,000, sa amin nga 2,000. Naku, wag. Nawawala na yung dapat pag-usapan tungkol sa kung bakit tayo nag-Noche Buena, which is no other than to emphasize not only the arrival or the birth of Jesus Christ, but also how he handled his life up to the point that he sacrificed his life for everyone in order that our sins may be forgiven. Yan ang dapat ilagay ninyo sa isip ninyo pagdating sa pag-celebrate ng Noche Buena. Ako po'y medyo nagagalit na po ng konti. Sorry kasi nawawala na pa talaga yung spirit ng pag-celebrate not only Noche Buena, pati yung Christmas Day. It is all about giving. Giving. Not asking, not soliciting. Bakit? Babalik tayo sa buhay ni Jesu Cristo. Sa Noche Buena, ang pag-usapan po natin, namatay
si Jesucristo. Pinatay, in fact, pinako. Sinakripisyo ni Jesucristo dahil mahal niya tayong lahat para ma-forgiven po yung sins natin ng ating God the Father Almighty. Okay? Yun po ang pagmamahal ni Jesucristo. At ang pinaka-importante, hindi lang po ito ordinaryong ng pagmamahal. At saka hindi po ito conditional love, no? Hindi yung, magpapako ako sa krus, pero may kondisyon ha. Paki-post ninyo ako sa Facebook. Walang ganyan. Paki-announce ninyo ha, na napakabait ako. Hindi po ganyan si Jesucristo. He sacrificed His life without any conditions. Yun po ang tunay na pagmamahal. Ang tinatawag po natin ay no other than unconditional love. Okay? Para magiging masaya tayo. So it's not all about joy, love, and hope sa Noche Buena. No? It's not about the joy in eating. No? It's not all about love our own family members. No. It is also our love for everyone. Walang pili, walang kondisyon. Love for our neighbors, especially yun mga mahihirap. So yun po ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Lalo yung gobyerno natin. Mas lalo na yung mga kritiko ng gobyerno natin. Bakit? Pag sinabi po ng gobyerno, kasya na yung 500 pesos. Oops! Mukhang hindi ata naisip ng gobyerno ang mga mahihirap na kahit 200 lamang, hindi na kaya abutin ang mga mahihirap para sa isang kainan lamang. Kaya huwag kayong magsalita ng ganyan. Kasi pag nagsalita kayo ng ganyan, mabibisto po kayo na hindi kayo nag-isip para sa mga mahihirap. Ito na naman mga kritiko. Nagpa-howd-howd, nagpa-social-social, nagpa-impress-impress. At nagsabi, anong 500 lamang? Hindi kasi ang 500. Mas lalong wala kayong alam tungkol sa kalagayan ng mga mahihirap. Mas lalong nabisto po kayo na wala kayong alam. Kung talagang may alam kayo tungkol sa mga mahirap, may nararamdaman po ninyo ang kahirapan ng mga mahirap, ang unang tanong ninyo sa gobyerno ay 200 lamang ang hirap ng abutin? 500 pesos lang kaya? Hindi kasi yung 500 pesos. You're not speaking in behalf of the poor. Naku, diyan kayo nabisto na wala kayong pakialam. Lalo itong mga kritiko ng gobyerno na nagpapa-impress lamang sa kanilang sugar-coated words na hindi kasi yung 500 pesos. Naku, wala kayong alam tungkol sa kalagayan ng mga mahihirap. Now, it's about time to express our love unconditionally. Na tulungan natin ang mga mahihirap without any condition, without any exchange for their votes sa future election. Yun po ang tao natin na unconditional love. Okay? Kaya dapat emphasize po natin yung pagmamahal through pagbibigay na dapat hinihingihan tayo, kundi from the bottom of our hearts, dahil mahal po natin hindi lang po yung ating family members, pati yung mga neighbors, pati yung lahat na kahit hindi natin kilala, magbigay po tayo pag meron po tayong sobra. Lalo na sa yung mga hindi kaya abutin yung 200 pesos, lalo yung 500 pesos na Noche Buena. Okay? Kaya po palagi ko iniisip, walang personalan ito.
Ha? Ako po ay isang sinner rin. Ha? Nagkakamali rin po tayo. Pero para sa akin, bakit naging ganyan ang Christmas natin? Ha? Puro hingi ng hingi. Puro solicit ng solicit. Nawawala na yung true spirit of Christmas. Nawawala na po yung dapat emphasize natin na binigay ng Panginoon yung buhay niya para sa atin without any condition. Ha? Binigay niya. Hindi natin hinihingi. Hindi. Kusa lang niya binigay yung buhay niya. Yun i-emphasize natin. Ha? Bakit? Ang ugali natin sa Christmas ay puro hingi ng hingi. Ha? So, mali po yan. Okay? Mali. Kasi hindi man natin masisisi rin ang mga tao. Ha? Siguro naman, kahit saan simbahan. Makikita po natin yung basket, pinapasa. Yung first collection natin ay para sa ano? Mamaya, ay dahil po meron tayong gagastusin, magko-collect tayo ulit sa second collection. Ha? Yung ganyan na paraan, anong ibig sabihin yan? Ha? Galing sa puso pa ang pagbigay? Hindi. Pinapasa po ninyo yung basket Parang hinihingi rin po ninyo, hinihingi ng simbahan sa mga tao ng donation na dapat sana, hindi po ganyan. Dapat sana, ang sasabihin ng taga-simbahan ay, kindly, from the bottom of your hearts, okay, if you can afford, okay, meron pa tayong donation box dyan sa labas, at if you can afford, kindly donate any amount according to your affordability. Ganun dapat po yan. Maraming salamat po.